Wala na raw kasing spark sa relasyon. Hindi na pala mainit. Hindi na mainit. Malamig na, wala na spark eh. Mm. Yan ang inaharap ngayon ng magkasintahang sina Sarah at si Bert. Kahit 3 taon na silang mag-live-in partner, ay baliwala raw yan sa kanilang dalawa. Okay, ang problema kasi nila Sarah at ni Bert ay parehas daw kasing matataas ang kani-kanilang mga pride. Ayaw magbigayan, ayaw din maglaan ng oras para sa isa't isa, kaya ang ending, madalas na lang nauuwi sa mga pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Aba, ganun kadiskusyon na lang. Ay nako, unahin na nga natin kausapin itong si Sarah. Mula po sa Valenzuela, 29 years old. Magandang tanghali sa iyo, Sarah. Yes po. Sarah? Good afternoon po, Kuya Boy. Oo, good afternoon sa iyo, Sarah. Ano na bang nangyari? 3 years na kayo mag-live-in. Magkasama pa rin ba kayo nitong si Bert sa bahay? Yes po. Ha? Opo. Magkasama pa rin. Ang sabi mo, ang sabi ninyong dalawa ay nagpapataasan na lang kayo palagi ng pride. Ano ba yung madalas yung mga pinag-aawayan ni Bert? Kasi po, wala na po kaming oras sa isa't isa dahil busy na po kami sa trabaho. Okay. So wala nang lambingan? Wala na kayong mga plano para sa relationship ninyo? Nagde-date pa ba kayo minsan? Hindi na rin po. Gano'n na katagal yun? Mga siguro 1 year na rin po. Ba't nandyan pa kayo at magkasama pa rin? Hindi po namin masyadong napag-uusapan kasi nga po busy na po sa trabaho namin. Okay. Sarah, ano ba ang trabaho mo? Isa po akong nail tech sa salon. Ano? Isa po akong nail tech sa salon. Nail tech. Okay. Yung nag-aano ng mga nails. Yung mga nag-aayos-ayos na mga ganyan. Yan ba yung may yung mga may gel pa na tawag? Gel ba tawag doon? Doon sa Yes mga po. yung ang tagal-tagal matanggal. Yung nakakasira ng kuko pagka matagal di tinanggal. 'Di ba? Yan ba 'yon? Hindi naman po. Hindi naman, hindi pala. Yung ano pala 'yon, yung cutics pala 'yon, yung pagka matagal mong di inalis, nakakasira Opo. Ayun pala Opo. 'yon. Okay. Ayan, Mertiolit. Yung Mertiolit, may nagpapalagay pa ba ng Mertiolit ngayon, yung kulay pink para, alam mo, natutuwa ako dun sa nagpapalagay ng Mertiolit. After po, Oo. after po lagyan ng mga gel or pwede pong lagyan ng ganong Mertiolit. Yung iba nagpapalagay pa sa bandang sakong, no? Kailangan ba talaga 'yon? Sa puts pa po yun. Sa foots pa naman 'yon. Kasi yung iba hindi pantay. Napapantay ba 'yon? Kasi nagmumukhang mapa. Pagka sinusunod mo, ay si ate kapapaano lang nito, kapapa-pedicure, kapapa-manicure. Nakikita ko yung yung bukong-bukong. Pink na pink. Ang layo sa kulay ng balat. Di ba? Wala kang kinalaman doon. Wala po akong kinalaman. Wala kang kinalaman. Sige, basta sa nail tech ang tawag sa'yo. Okay, eto namang si Bert. Nasa linya na rin ba natin si Bert? Kausapin nga muna natin si Bert. Balikan ka natin, Sarah, ha? Ayan, si Bert ay mas matanda lang ng 1 taon kay Sarah na 30 years old naman. Bert, magandang tanghali sa'yo. Bert? Hey, Bert? Bert? Sige, balik muna tayo kay Sarah. Oo. Ayan, si Bert yata ay may tinatanggal naman na Mertiolit. Babalikan natin yan. Okay, Sarah, ba't naman tumagal ng 1 taon? Kailan ka nag-umpisa dyan sa trabaho mo at napaka-busy mo at itong si Bert? Ano ba sa tingin mo ang nagiging problema nyo? Ano ba ang trabaho ni Bert? Si Bert po is, sa pabrika po siya. Hindi po kasi kami magkatagpo ng schedule. Pwedeng lakasan mo ng konti pa yung boses mo, Sarah? Hello po. Hello po. Kita ko yung video mo Hello nung po, Kuya weekend. Boy. Ang lakas-lakas eh. Charot. Hello po, Kuya. Ayan. Okay, yan, Sarah. Hello po. Ayan, malakas na. Yes. Okay, ayan na, Gaano ba, araw-araw Opo. ba umuwi sa'yo si Bert? Opo, araw-araw naman po. Wala kayong mga Kaso pinag-uusapan na para sa relationship nyo kahit pa paano for 1 year?
Hindi naman yata ako maniniwala niyan. Ano po, kasi hindi magkatagpo yung schedule namin. Halimbawa po ako Oh. is, kunyari aalis siya ng bahay is tulog ako. And then dadating ako ng bahay na tulog din siya. Mhm. So naging parang Ganun po. sleeping quarters na lang yung tinitigilan nyo. Parang ganun po. Oho. Ang oras ng trabaho mo ay ano? Ang alis ko po dito is 10. 10 hanggang gabi na. Opo, hanggang gabi na. Hanggang mga 8 or 9. Tama Or ba? minsan 10 pa rin po. 10 to 10 or 10. 11. Mm-mm. Oo. Pagkatapos, itong si Bert, ang pasok niya naman ay gabi. Maaga po. Maaga po ang pasok niya. Ganong kaaga? Maaga po ang pasok niya. Mm. 6 po, umaalis na ng bahay. 6. Tapos dadating, mas maaga siyang dadating sa akin. Okay, tapos Depende nagpapahinga po na nga naman. overtime. Okay. Sige, kasi nanghihinayang naman ako doon sa wala na talaga kayong oras. Pero, kwento mo naman sa amin yung naunang 3 years na pagsasama ninyo. Ay, ilang taon na nga kayo magkasama? 3 years. 3 years. Yung naunang 2 taon ng pagsasama. Kumusta? Okay naman po. Okay naman po kami kasi cute naman po siya dati. Mhm. Lumalabas-labas po kami. Mm. Yun, nag-uusap din po kami about sa future namin, yung mga plano namin na gagawin. Mhm. And then, yun na nga po na naging busy din po ako sa trabaho dahil wala pa nga rin po akong anak, naiinip din po ako sa bahay. Mhm. So, ang ginawa ko po is naghanap din po ako ng Magagawa. pagkakaabalahan ko. Oo, at pagkakakitaan, of course. Ayan. Ito, nasa linya na natin si Bert naman. Bert, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali, DJ Boy. Oo, Bert. Ito na mo ang problema si Sarah sa relationship ninyo dahil sabi hindi na raw kayo nagkakatagpo, hindi na kayo nag-uusap ng 1 taon na papasok siya, wala ka na rin. Pag-uwi niya, nagpapahinga ka na, maaga ka na naman, wala na yung communication ninyo as lovers, as partners. Ano nangyari? Meron naman pong communication. Dala lang din naman po ng siyempre, kailangan din natin na mauobliga sa mga trabaho, mga maraming ginagawa. Then, kailangan i-priority para din po sa kapakanan namin at siyempre sa pagsasama namin. Ayan, pero doon ba sa mga in between those hours, ikaw ba ay nakapag-message naman, nakakatawag kay Sarah kapag ikaw ay nasa trabaho o si Sarah nakakatawag sa'yo? Minsan po dala na rin ng pagod. Siyempre as a messenger, yung mga kailangan munang tapusin yung mga delivery. Hindi na rin po nagagawa pero dapat ina-accept niyo na rin na naiintindihan sana ako that part na marami akong iahatid, maraming tumatawag minsan. Pero paminsan-minsan nagagawa ko rin naman pong tumawag kung nasan na siya. Yun. So, malambing pa ba ang mga pag-uusap ninyo o parang obligado na lang, hay naku, matawagan nga o kaya tumatawag na, masagot na nga lang nang tumahimik na. Dumating na ba sa punto na ganun? Kasi may mga ganyan yung tinatabangan na o nakausap dahil sa sobrang pagod na, sa sobrang busy. Ayan, hindi na sweet kasi ang sabi nyo nga dito madalas na nga kayo na nagtatalo. Yun po, hindi naman po nawawala yung inaalala natin. Inaalala ko siya palagi. Pero yung time na sinasabi nga busy sa trabaho, minsan hindi na rin po natin magagawa na kumustahin siya. Pero sana naiintindihan niya na rin na that is a part of, that part na rin ng trabaho na yun na kailangan intindihan niya minsan wala akong time. Pero pag meron naman pong pagkakataon kayang-kaya naman tinatawag, chinachat ko siya kung nasa na po ba, kung anong oras uuwi. Pero hindi na po talaga kami nagkakatagpo. Alam mo, ang sabi kanina ni Sarah, sa naisagot niya, sabi ko, kumusta ba yung naunang 2 years nyo as live-in partners compared dito nga sa sinasabing 1 year na medyo talagang parang di na kayo nag-uusap. Sabi niya, ang sweet mo naman daw. Tama ba, Sarah? Yung sinabi mo, sweet ka naman daw sa kanya dun sa 2 years na nauna. Bakit parang hindi ka na ba sweet ngayon, Bert? Dahil ba sa trabaho lang talaga yan? Opo, dahil po nung unang taon at 2 taon namin, medyo mahirap po na magkaroon ng ganitong trabaho na ma-admit natin ng opportunity.
kailangan madala sa bahay dahil nga minsan extra lang trabaho. Then, syempre, yung time is available na nandun po na kailangan ko siyang mag-meet kami, lambingin. And then, this coming years, nung napasok na po ako sa trabaho to, sana maintindihan naman na may pagkakataon talaga na magiging busy. Then, yung mga ginagawa namin before is hindi na ganun insufficient para malambing ko pa siya nakatulog. Oo. Okay. So may mga adjustments nga naman, ano, lalo na kapag may mga responsibilidad na rin tayo sa mga trabaho natin. Ayan, pero sabi nga dito ni Sarah ay parang madalas na kayong nag-aaway, nagtatalo dahil nagpapataasan kayo ng pride. Ngayon naman, ibabalik ko naman kay Sarah. Sarah, ikaw ba, ano ba ang contribution mo para naman yung sweetness na ibinabato, na ibinibigay sa'yo ni Bert from your first 2 years? Yung sabi mo, yung sweetness na yun, ikaw ba, dahil sa nakukulangan ka na, ikaw ba ang nagpo-provide nun sa kanya o hinahanap mo pa rin sa kanya, nai-stress na nga sa trabaho? Sinasabi niya, may mga responsibilidad na rin ako, sana maintindihan mo naman. Sarah, anong maisasagot mo doon? Sa akin po kasi is, gusto ko po is, mag-effort yung lalaki. Kasi ako po is, nahihiya ako kung ako po yung mag-effort na mag-uuna ng move. 3 years na kayo mag-live-in partner, anong nahihiya ka pa sa pag-e-effort? Tsaka anong move ba yung hinahanap mong yan? Gusto ko po sana is kahit papani, ayain niya akong lumabas kami, mamasyal, ganun po. Yan. Alam mo, yan yung sinasabi natin, ano, na alam mo sa isang relationship, lalo nga, sabi nga, ako naintindihan ko kahit papaano, hindi dahil sa porke lalaki itong si Bert, ha. Kumbaga, may mga pagbabago sa mga responsibilidad natin. Kung ano yung gusto mong mangyari, you can always suggest. Pwede ka mag-suggest na, uy, mag-date naman tayo. Ano nakakahiya dun? Oo, sabi mo may hanap buhay ka, siguro naman sabihin man ni Bert na, naku, wala akong budget para sa date. Hindi, sige na, sagot ko, basta gusto ko magkasama tayo. Baka pwede yung ganon. Ano sa tingin mo, Bert? Tama ba yung ganon? Opo, iniyayaya ko naman po siya, hindi naman po sa minsan, then time na kailangan may mga oras na available. Niyayaya ko naman po siya na minsan siya naman po yung wala. Then hindi kami nagkakatakbo dahil sa trabaho niya din po. And syempre, minsan nawawalan na rin po ako ng pagkakataon na hindi busy din siya. Then, dalang na nga rin po nung unang 2 taon namin is hindi kami ganun ka-busy. Kaya yung responsibility ngayon is iba na yung mga time namin. Hindi na po namin minsan hawak pa. Sige, ganito ha, Bert and Sarah, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makapag-usap, magtagpo kayo sa gitna, and please, can you set a date, a day, one particular day na magkita kayo, lumabas muna kayo, baka may pwede naman mag-day off, ganyan, kasi kailangan maumpisahan lang yan sa isang araw. Na maibalik lang, ma-reminisce natin yung mga sweetness natin sa isa noon, na ile-let go lang natin yung ating mga stress sa trabaho. After all, yung trabaho ay parte lang ng buhay natin. Hindi tayo nabubuhay para magtrabaho. Ayan ang reminder ko naman para sa inyo, Bert and Sarah. Kaya ito na ang pagkakataon. Sarah, anong gusto mong sabihin kay Bert? At Bert, ano ba ang gusto mong sabihin kay Sarah? Mag-usap kayo na may kahinahunan. Go! Siguro sa akin, magli-leave ako para makapag-usap tayo. Ganun na lang. Hindi naman siguro sagot yung para mag-leave ka. Talagang di lang magtagbo yung oras natin. Then, one time siguro, yung day off natin is ipagsabay na lang siguro ganun para magtagbo lang din tayo. At huwag na nating hanapin yung una't 2 taon na nagsama tayo mga lambingan dahil may mga responsibilidad na tayo dapat na isipin ngayon for future din tayo. Para sa ating dalawa rin naman yun. Dahil yun din naman ang motivation ko is yung para sa kinabukasan natin. Oo, sige. Pero Bert,
Opo. Oo, hindi payong Kuya Poy lang ha, payong kaibigan. Opo. Alam ko na hindi na of course hindi na natin maibabalik yung dati, pero wag natin kumbaga hindi na ganun ka-sweet. Basta lalabas tayo sige, masabi lang na nakalabas. Ayan, kasi ganito Opo. lang ang napapansin ko Bert ha, medyo yung focus mo feeling ko kahit magkasama kayo nitong si Sarah, ikaw yung tipo na baka tungkol pa rin sa trabaho ang pinag-uusapan ninyo o naikikwento mo sa kanya, wag na sana yun. Ha? Pwede bang ganoon yun? Opo. O, Kuya Poy. yung sa inyo Opo, lang. Kuya Poy. Oo, yun sa inyo lang munang dalawa. Yun lang yung pag-usapan ninyo. Of course, not necessarily yung pagiging sweet na ganyan. Hindi kita inoobligahan na. It's just that you spend time with Sarah kung gusto mo pang i-keep yung relationship na yan. Otherwise, pwede naman sabihin mo na Sarah, nasasakal na ako, nahihirapan na ako, tinatamad na ako, mas gusto ko na lang magtrabaho. Kung gusto mo, maghanap ka na ng ibang partner, gugustuhin mo ba yun, Bert? Ngayon din naman, it's a moment of truth. Hindi po. Hindi gugustuhin. naman. Nakikita mo ba ang sarili mo na mawawala na si Sarah para hindi ka na rin naabala? Wala ka ng pagbabawian, wala ka ng lalambingin. Ganyan. Wala na. Hindi naman. Hindi ko po papayagan yun. Siyempre. Ayun. Tama. Kung hindi mo papayagan yan, talagang, alam mo, ang isang tunay na lalaki ay mag-e-exert pa rin ng effort at hindi bibigyan ng justification na hayaang manlamig ang pag-iibigan nila. Yes, tayo ay nagtatrabaho para sa future natin, but of course, wag nating kalilimutan yung present natin. Kailangan tayo ng partner natin ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na pagkakasal na kayo. Wala kayong pupuntahan na kasal bukas kung hindi na maayos ang relationship ninyo ngayon. Naintindihan mo yun, Bert? Opo. Kuya Oo, Poy. medyo wag tayong masyadong rigid, wag tayong masyadong matigas sa mga plano natin. Mabuhay ka dun sa ngayon din. Oo, yung mas malapit lang. Maganda yung may plano. Maganda yung may plano. Wag lang masyadong malayo na yung plano. Dahil baka yung mga gustong mga tao na makasama sa plano na yun, hindi mo na makasama. Dahil nga nakalimutan mo na sila ngayon. Okay? Importante pa rin yung Opo. ngayon. Opo. So ano na ang HEART decision ninyong dalawa, Sarah and Bert? Letter E na lang po. Letter? Letter E po, evaluate. I-evaluate. Ayan, pero maganda, subukan ninyo. At gusto ko rin yung sinabi mo, Bert, ha, magsabay kayo ng day off at doon kayo mag-date. Na ang pag-uusapan ninyo, hindi tungkol sa mga trabaho ninyo, hindi tungkol sa mga kuko na kinukulkul ni Sarah. Di ba? Mag-usap lang kayo ng tungkol sa relationship ninyo. Mas gusto mo yon, di ba, Bert? Opo, Kuya Poy. Opo. Para Iyo. po maging maayos na lahat. Ayun nga, ako rin, hiling ko na maging maayos na kayong dalawa. Okay, balitaan nyo kami sa inyong Thank you pag-evaluate.